Ngayon po ay Wednesday ng ikalimang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung tinutupad ninyo ang aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking aral. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas." Tugon nila, "Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papaano po ba natin maipakita na tayo nga ay mga anak ng Diyos? Sa mabuting balita, ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ay mga lipi ni Abraham. Sinabi pa nga nila kay Jesus na si Abraham ang kanilang ama. Ngunit sinagot sila ni Jesus, "Kung talagang mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Kilala si Abraham sa kanyang pagkamasunurin sa Diyos. Pinapakinggan at sinusunod niya ang tinig ng Diyos kahit hanggang sa pag-aalay ng buhay ng kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Kaya dapat siya ang tinutularan ng mga Pariseo. Sinusundan sana nila ang kanyang halimbawa. Ngunit salungat ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Bakit? Dahil gusto nilang patayin si Jesus, na ang pagkikimkim ng galit sa puso, ang pag-iisip ng masama sa kapwa, at ang pagnanais maghiganti ay hindi nararapat sa mga anak ni Abraham. Ang pag-iisip ng masama at pananakit sa kapwa ay tanda ng pagiging alipin sa kasalanan. Pinagmalaki at sinasabi din natin tayo ay mga kapatid na Jesus. Ipinahayag natin tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya patunayan natin na tayo nga ay totoo at nararapat na tawaging mga anak ng Diyos. At papaano? Tularan natin si Jesus. Maging tulad tayo kay Jesus sa ating mga ginagawa at pananalita. We must act like Him. We must speak like Jesus. We must be Christ-like. We must be godly. We must be godly in our words and actions. Ngunit papaano tayo nagiging mga anak ng Diyos kung hindi natin tinatanggap ang kanyang kautusan at hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban? Papaano tayo nagiging mga kapatid na Jesus kung hindi tayo nakiisa at tumulong sa mga kapatid nating mahihirap at masigit na nangangailangan? Papaano tayo nagiging mga anak ng Diyos kung tayo ay namumuhay sa kasakiman, pagnanasa, material pleasure, and unreasonable anger? Papaano tayo nagiging mga kapatid na Jesus kung ang ating sariling gusto at pagnanasa lamang ang pinakamahalaga sa atin at wala tayong pakialam sa kapakanan ng mas nakakarami? Nitong panahon ng Kwaresma, ipakita natin ng lantaran ang ating pagiging mga kapatid na Jesus at pagiging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa halimbawa ni Jesus sa ating paglilingkod, pag-aaruga, pag-ibig at pagtulong sa kapwa, at hindi lamang hanggang pangako at mga salita. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support
gentle love and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.